Hi guys! Magandang umaga! Andito na naman po ako para maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol po sa TVJ, mga balitang may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Anyway, bago po natin simulan ang ating balitaan, nais ko po muna humingi ng pasensya dahil hindi po tayo nakapag-update kagabi. Sumama po kasi yung pakiramdam natin. Kaya hapol po tayo, bawi po tayo ngayong umaga. So, ang mainit nga nating update na pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa naging issue kay JDL. So, na-vlog ko na po ito nung nakaraan. And, hindi ko naman nakalain na lalaki po ng sobra yung issue na kung saan ay meron pong mga nagko-call out sa Itbulaga na sana daw ay alisin na lang si JDL sa Itbulaga sapagkat hindi daw po nakakatuwa ang mga jokes nito. Masyado po silang naging sensitibo para po kay Miles Ocampo dahil nga sa nung birthday po niya. Hindi daw po maganda yung naging biro ni JDL. Meron pa nagsasabi na baka magretiro na itong si JDL after that issue, mga kadawikads, pataba issue. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang na pindutin ninyo ang subscribe button and the notification bell na nandyan sa baba para mag-updated at una ka sa mga nilalabas nating balita. So, ang mga nakikita po ninyo sa mga screen ninyo ay yung mga kaganapan po kahapon sa EB. So, summer na summer po ang team sa Itbulaga kahapon, lalo na po sa barangay. And yung outfit ni Mengay, ang lakas po, mga summer vibes. Anyway, marami naman po ang natuwa sa Dear Itbulaga kahapon dahil nga sa sobrang dami pong pinamigay para po sa sumulat. Na biskwit lang naman po yung kanyang munting kahilingan para sa kanyang anak dahil umiiyak daw po ito kapag wala siyang nauuwing pasalubong. Isa rin po sa highlight ang episode kahapon ay ito pong thank you birthday concert ni Bossing with Ice Sigera. Samantala, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ang pinakasentro ng update natin para sa umagang ito. Ang patungkol nga po sa naging issue between JDL and Miles Ocampo na nagtrending po sa social media kahapon. So, napaka-insensitive daw po ng naging joke ni JDL na para bang hindi daw po ito natuto at hindi daw po nagbabago. Nakalipat na lahat-lahat ng channel, ganun pa din. So, nasabi ko na po yung aking thought about dito na ipagtanggol ko na po si JDL about sa issue na ito sa mga nakaraan po nating update. Sapagkat hindi naman po talaga alam ng mga netizens yung lalim po ng relationship ng mga dawicads. For me kasi, mas mahirap, mas masakit po pakinggan kapag sa ibang tao nang galing. Meron po kasi na okay lang kung barkada mo yung magsasabi sa'yo kasi sanay na kayo magbiruan ng ganon. Bardagulan nga po kumbaga. Aminin po natin sa sarili natin, may mga jokes na nakaka-offend kapag sa iba nang galing, pero kapag sa kaibigan mo, tatawanan nyo lang. Meron po talagang ganun na kaya mo makipagpiruan ng ganun kasi kaibigan mo siya. Kilala mo siya dahil sa lalim po ng pinagsamahan na. Kaya comfortable na po sa isa't isa and kaya na magbiruan ng mga ganitong bagay. Pero hindi sa ibang tao. Kumbaga, depende pa din kung kanino nang galing. Ako, for sure, kapag sa showtime, kapag showtime yung gumawa niyan, pag si Vice Ganda nagsalita, okay lang sa kanila. Sasabihin, matagal na silang ganyan, bardagulan, love language, etc. Pero kapag sa Itbulaga, bawal. Ano yun? Double standard yan. Pagdating sa comedy. So, meron po tayo ditong nakalap na kung saan they wonder if magre-retiro na nga raw po si Joey De Leon. Sabi dito, I wondering kung magre-retiro na si Joey De Leon from noontime shows anytime soon matapos pagsasabi niya ng pataba kay Miles Ocampo. Ilang taon na yung puro insensitive jokes sa bibig ni Boss Joey magmula nung nasa GMA pa sila hanggang ngayon sa TV5 dinala mo. Samantala dahil trending nga po sa social media ang balitang ito ay marami na pong nagsulat ngayon ng topic na ito kasama na po ang PepPH na kung saan ayon sa kanilang headline, netizens react to Joey De Leon's joke about Miles Ocampo's weight.
Trending topic, muli ang veteranong TV host at comedian na si Joey De Leon nitong mga nakalipas na araw. May kinalaman ito sa birthday celebration ng Daricans na si Miles Ocampo sa Itbulaga noong May 1, 2024. Hindi nagustuhan ng ilang netizens at viewers ang hirit ni Joey at pinaratangan pa ito ng pangbabody shaming kay Miles. Naganap ito habang nagbibigay ng mensahe ang Itbulaga host para kay Miles. Unang nagkomento si Tito Soto. Pagbati ng dating senador, dahil birthday mo, wala akong ibang masasabi kundi pataas. Pababa, balik, biro ni Miles. Sumingit naman si Joey at humirit ng pataba pababa. Si Joey na tinatawag ding Master Henyo ay kilala sa kanyang wordplay humor. Ang pataas at pababa ay mga salitang ginagamit sa Itbulaga para sa game segment nitong Therapy. Wala akong masasabi kundi pataas! Pataas! Pababa! Pataas yung edad pataas yung edad. Pataba. Pababa. Okay. Pag-birthday, syempre, hindi mo wala ang cake. So, yun nga po yung mismong pagkakasabi ni JDL na kung saan hindi po nagustuhan ng mga kapuso and kapamilya fans. Sa mga Daricans naman kasi ay alam na po ang samahan ng Itbulaga. So, kilala na nila ang love language din nito. Kagaya ng pagtatanggol na ginagawa po ng kapamilya fans tuwing meron pong kalokohan at meron pong mga parang pangbubuli na ginagawa si Vice Ganda sa kanyang mga co-host. Ako naman, sabi ko nga po, ayaw kong i-invalidate po ang feelings ng mga fans. For Miles Ocampo, kung nasaktan po sila, for Miles. Kasi fan nga po sila. No? Hindi ko lang po talaga magets itong mga kapamilya fans and kapuso fans na gumagatong dahil nakikita nila itong kasiraan para po sa Itbulaga. Sa mga fans naman na nasaktan for Miles, sana minsan ay magkaroon din po tayo ng communication with Miles na may mga bagay po na okay lang. Yung ganitong biruan with the Daricans kasi they don't know din naman kung ano nga po yung samahan ng Itbulaga. Kung gaano nakalalim para maging comfortable na po sila sa mga ganitong klaseng biruan. And para naman sa mga nakikigatong lang sa issue para po masiraan ang Itbulaga, hindi nyo ganon basta-basta mapapabagsak ang EB. Plus, kung ano-ano pang sinasabi nyo kay JDL, hindi comedian lang itong si JDL, hindi po siya kung sino-sino lang. Tandaan po natin mga Kadaricans na ang laki na naging papel ni JDL po sa GMA 7. Ang laki ng naging papel ni JDL para po sa artist ng GMA 7. Meron niyang standard. Pagdating sa mga high standard ng mga artist, kaya nga naging judge po yan ng Starstruck na kung saan, ang mga best batch ay dumaan po sa pagsasala niya. Hindi po yan kung mga sino-sinong pipitsuging comedian lang. Tapos kayo mga walang alam, mga kung makapagsalita po. Akala nyo po ba napaka-perfecto po ninyong tao? May mga bagay po talaga na minsan ay hindi na po talaga maganda ang jokes, yes. Pero hindi po tayo entitled para po pagsalitaan at pagbantaan pa si JDL. Bakit daw hindi na lang matsugi si JDL para mawala na sa Itbulaga dahil ito lang daw ang nagpapasira, etc. Grabe po kayo, as in. Kung meron man pong pagkakamali, humihingi naman po ng patawad ang Itbulaga. Right after naman po, Kadaricans. Marunong po sila magpakumbaba at itinutuwid din naman agad-agad. Pero yung mga ganitong times like biruan po ng mga Daricans, minsan dahil sa pagiging feeling perfect po natin, akala mo lagi kayong tama. Without knowing na yung may mga bagay na normal lang po sa kanila because of their deep relationship na rin na nabuo
dahil sa kanilang mga pinagsamahan. So we don't know ano po kung gaano nakalalim ang pinagsamahan ng Itbulaga family. Kita nyo naman, 'di ba, kung gaano po magpasalamat si Miles Ocampo sa Itbulaga na naging parte siya nito. Kaya sana yun na lang po ang tingnan natin. And kung meron man pong problema, si Miles Ocampo naman po hindi siya mahilig mag-tolerate ng mga mali. So siya mismo po magsasalita din kung talagang siya po ay naapakan. So yun lang guys ang ating update para sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.